mga gabing hindi ko malilimutan. Bantay sa bintana. Sa bawat pagdampi ng hangin sa gabi, may mga matang nagmamasid na hindi natin nakikita. Ako si Kyle, at ito ang kwento ng Bantay sa Bintana. Noong 2017, nakatira pa ako sa bahay ng lola ko sa Bulacan. Simple lang ang bahay. Semento ang dingding, kahoy ang bintana. Lagi kong paboritong lugar ang kwarto ko kasi malapit ito sa bintana. Kapag gabi, nakikita ko yung mga bituin, nakikinig sa hangin. Akala ko, yun ang pinakatahimik na lugar sa buong mundo. Pero isang gabi ng tag-ulan, habang nakaidlip ako, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Parang may kumakatok sa bintana ko. Mabagal, mahina, pero malinaw. Akala ko, sanga lang ng puno o baka hangin. Pero nang tumingin ako sa labas, walang puno at higit sa lahat, walang tao. Pinilit kong bumalik sa tulog. Pero sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit yung pagkatok. Minsan 3 beses, minsan 6, minsan parang kaskas ng kuko sa salamin. Wala akong lakas ng loob na buksan ng bintana. Lagi ko lang tinatakpan ng kortina at dinadasal na sana tigilan na. Pero parang habang tumatagal, mas nagiging malapit ang kung ano man yun. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng libro, napansin ko ang anino. Sa likod ng kortina, may mahabang anino ng isang tao. Hindi siya gumagalaw, nakaharap lang sa akin, parang naghihintay. Huminto ang mundo ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Sa sobrang takot, pumikit na lang ako at nagdasal. Pagdilat ko, wala na siya. Pero mula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kinuwento ko sa lola ko kinabukasan. Tahimik lang siya. Tapos sabi niya, hayaan mo lang, huwag mong pagbuksan. Hindi para sa'yo ang katok na yan. Pilit kong inintindi ang sinabi niya. Pero isang madaling araw, bumigay ako. Nagising ako sa pinakamalakas na katok. Hindi ko na natiis. Dahan-dahan kong nilapit ang kamay ko sa kortina. Tiningnan ko sa pagitan ng tela. At nakita ko siya. Isang matandang lalaki. Maputla, nakangiti ng malalim. Nakadikit ang mukha sa salamin. Pero ang mga mata niya, wala. Itim lang. Isang hukay na parang humihila sa kaluluwa ko. Napaatras ako at napasigaw. Paglabas ng lola ko, nakita niya ang bukas na bintana. Sinampal niya ako. Hindi dahil galit siya, kundi dahil natakot siya para sa akin. Dinala niya ako sa simbahan kinabukasan. Doon ko nalaman na dati may matandang lalaki daw na tumira sa lote namin. Sinasabing siya raw ang bantay ng lugar. Naghahanap ng bagong tagabantay. Kaya kapag pinagbuksan mo siya, hindi ka na makakaalis. Simula noon, iniwasan ko na ang bintana tuwing gabi. Pero paminsan-minsan, kahit hindi ako lumalapit, naririnig ko pa rin yung katok. Parang paalala na isang pagkakamali na lang at magiging akin na ang lugar na ito. Sa mga lumang bahay, hindi lahat ng katok ay dapat sagutin. Minsan, ang naglalakad sa gabi
ay hindi naghahanap ng kaibigan. Naghahanap sila ng kapalit. Hindi mo kailangang paniwalaan lahat ng kwento. Pero pag gabi na at may kumatok sa bintana mo, huwag mong bubuksan. Ako si Kyle. Ikaw, anong tataktakot mo?